In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Shalom. Aleichem. Magandang umaga sa ating lahat, saan man panig ng buong mundo. Mga nakikinig at nanonood ngayon. Atin naman pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Glory to you, Lord Jesus Christ. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak, hindi upang hatulang maparusahan ang sanlibutan, kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinahatulang maparusahan ang nananampalataya sa bugtong na anak ng Diyos. Ngunit hinatulan ng parusahan ang hindi nananampalataya sa Kanya. Hinatulan sila sapagkat naparito sa sanlibutan ang ilaw, ngunit inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa liwanag, sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito, upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa. Ngunit ang nabumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw. Sa gayon, nahahayag na ang kanyang mga ginagawa'y pagsunod sa Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you, Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang mga Romano Katoliko ngayong Wednesday of the second week of Easter. Ang mensahe ng mabuting balita ngayon ay napakalalim pero napakasimple. Mahal tayo ng Diyos, kaya binigay niya si Jesus, Kristo, para tayo ay maligtas. Hindi para hatulan, kundi para iligtas. Pero may hamon. Piliin ba natin ang liwanag o ang dilim? Minsan, alam naman natin ang tama, pero mas pinipili pa rin natin ang mali kasi mas madali, mas komportable o ayon sa sarili nating gusto. Pero malinaw sa Ebanghelyo, ang lumalapit sa liwanag ay yung namumuhay sa katotohanan. Ang umiiwas sa liwanag ay may tinatagong mali. Sa unang pagbasa, kahit pinagbawalan ang mga apostol, patuloy pa rin silang nangaral. Bakit? Kasi sinusunod nila ang Diyos, hindi ang tao. Bilang Romano Katoliko, una, follow God's way, not your own way. Hindi sapat na may faith ako. Dapat sinusunod din natin ang utos ng Diyos at ng simbahan. Maniwala kahit hindi nakikita. Sabi ni Saint Agustin of Hippo, faith is to believe what you do not see. The reward is to see what you believe. Lumapit sa liwanag, sa confession and conversion. Huwag matakot
ilapit ang kasalanan sa Diyos. Sa liwanag, may awa at pagbabago. Maging saksi tulad ng mga apostol. Kahit mahirap, ipahayag ang katotohanan sa pamilya, sa trabaho, at online. Mga halimbawa ng mga church fathers. Kay St. John Chrysostom, the light shines brighter when surrounded by darkness. Kahit madilim ang mundo, mas lalong dapat tayong maging ilaw. St. Irenaeus, the glory of God is man fully alive. Ang tunay na buhay ay nasa pagsunod sa Diyos. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pamamagitan ni Jesus Kristo, ilapit mo kami sa iyong liwanag. Tulungan mo kaming iwan ang dilim ng kasalanan at mamuhay sa katotohanan. Ipinapanalangin namin ang kagalingan pisikal, emosyonal at espiritual ng lahat ng may karamdaman, lalo na kina Monsignor Ismael, Padre Arnel, Padre Ayan, Padre Lorenzo Boots, Padre Cesar, Padre Boy, Raul, Jonah, Adela, Fatima, Raymond Lawrence, Faith, Rino, Rochelle, Irene, at aking buong pamilya, pati lahat ng nakabasa at nakikinig nito. Gabayan mo ang lahat ng kaparian, ang aming Santo Papa, mga obispo, at aming mga lingkod sa simbahan. Pagpalain mo ang aming bayan ng Pilipinas, ang aming Presidente Ferdinand Marcos Jr., ang aming pamahalaan, at ilayo mo kami sa unos at kalamidad. Ipagkaloob mo ang kapahingaan sa mga yumao, lalo na kina Papa Francisco, Janet, Hiram, at sa lahat ng aming ipinagdarasal sa pamamagitan ng panalangin ng mahal na Berheng Maria, aming Ina. Amen. Hindi sapat na naniniwala lang, dapat lumakad tayo sa liwanag. Choose God daily kahit mahirap. Sa liwanag ni Kristo, may buhay na walang hanggan. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. God bless.